Napansin mo ba, kahit ilang beses mo nang sermonan ang mga bata, parang wala pa rin nangyayari. Ito yung kadalasan na reklamo ng mga magulang, mga teacher as well. Mas lalo pang tumitigas ang ulo kung minsan. Pero bakit nga ba ganun? Halimbawa, may ginawang mali ang isang bata. Sumagot, hindi sumunod, o nagsinungaling. Automatic, ang ginagawa natin bilang magulang nakakatanda, pinapagalitan, sinisigawan, o pinapangaralan ng mahaba. Pero after ng ilang araw, ilang saglit, inulit na naman yung kanyang ginawang pagkakamali. Alam nyo ba na mayroong psychological explanation ito? Intindihin at unawain natin ito. Ganito kasi yan. Hindi dahil matigas ang ulo ng bata, kundi dahil hindi niya nararamdaman o naiintindihan kung ano yung nangyayari sa paligid. Hindi kanya naiintindihan kung ano man yung mga sinasabi mo sa kanya. Kapag sermon ang approach mo, ang naririnig ng bata hindi lesson, kundi attack. At kapag ang bata ay nakaramdam ng pag-atake o attack sa kanya, ang natural na responde ng bata, hindi makinig, hindi mag-react, umiwas, or hayaan at hindi talaga unawain ang sinasabi mo. Kaya kahit tama ka, hindi ito pumapasok sa isip ng bata. Minsan nakala natin, discipline ang ginagawa natin. Pero sa totoo lang, napapalayo lang natin ang loob ng bata sa atin, lalo na kung ikaw ay isang magulang. Ito ang practical step na isi-share ko sa inyo. Una, kalma ka muna. Okay? Calm down bago ang magsalita. Tanungin mo muna ang sarili mo, galit ba ako sa ginawa ng bata na to? Kasi kapag galit ka, hindi ka nagtuturo, nananakit ka ng emosyon. Wala namang taong galit na nagtuturo, di ba? Usually pag galit ka, yung emotion ang tinitira mo. Lapitan mo muna ang bata at kausapin. Kausapin siya ng mahinahon, halimbawa, anak, may gusto akong intindihin. Bakit mo nagawa yon? Make them reflect, imbis na ikaw ang mag-lecture. Hayaan mong mga bata o itong bata na to ang mag-isip kung ano nga ba yung nagawa niyang mali, bakit nga ba ito mali. Ito yung pinakamagandang tanong. Sa tingin mo, tama ba yung ginawa mo? Ano kaya pwede mong gawin next time para hindi maulit yung ginawa mo? Short, clear correction. Kung magbibigay ka ng correction, dapat maikli, malinaw, at hindi pa ulit-ulit. At wag na wag mong gagawin na ikukumpara mo yung sarili mo noon sa ngayon habang kausap mo yung bata. Hindi kinakailangan ng 30 minutes na sermon. Minsan 2 to 3 sentences, tama na. Mas effective pa nga yun minsan eh. Kaya wag mong gagawin na kinukumpara mo noon sa ngayon kasi hindi maiintindihan ng bata yun. Kasi wala siya noon sa panahon mo. Ang bata hindi natututo sa takot. Natututo yan sa koneksyon. Kung gusto mong makinig sa'yo, kailangan maramdaman niya na naiintindihan mo siya. Dapat maunawaan mo na naiintindihan mo yung bata. Kung gusto mo ng ganitong klaseng parenting and real-life psychology, follow mo ang Counselor's Insight or mag-request ka sa akin, mag-comment ka dyan, mag-request ka sa akin. Kung gusto mo pang palalimin, may mga issue ka pa patungkol sa mga ibang bata at bibigyan kita ng libreng advice kung ano bang dapat gawin. Sa Counselor's Insight, hindi lang tayo nagtuturo, tumutulong din tayo. Kaya like and follow mo din ang Counselor's Insight FB page. Nandyan ang link sa baba. I am your counselor, Doc Ems. Laging tatandaan,
Ang sarap, sarap mabuhay. Lalo na kung alam mo kung paano mabuhay. See you on our next video.